Ngayon mga kalamay, pag-uusapan naman natin ang panibagong bugso sa bansang China dahil sa patuloy na pang-api sa ating bansa. Kamakailan niyanig ng napakalakas na lindol ang China at ito ay ilang linggo lamang matapos ang nakagigimbal na pag-agos ng rumaragasang baha dito bunsod ng isang bagyo. Tila ay hindi na talaga natuto ang komunistang bansang China dahil kahit pa sobra-sobrang pinasapit nito sa mga unos kamakailan. Kahit pa sobra-sobrang sinapit nito sa mga unos kamakailan ay patuloy pa rin ang paghasik nito ng kasamaan laban sa isang katauhan. Hindi man lang inisip ng China ang mga mamamayan nito at magbalik loob dahil patuloy ang pag-aabuso nito lalo na sa ating bansa. Kamakailan ay binomba ng tubig ng barkong pandagat ng China ang ating Philippine Coast Guard noong August 5 gamit ang water cannon. Walang kamalay-malay ang ating Philippine Coast Guard nang gagawin ng China dahil ito lamang ay mapayapang nag-escort sa pag-supply ng kinakailangan ng ating mga kasunduan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinokondena ng Pilipinas ang walang habas na pagbasto sa ating kasarinlan at karapatan noong ginawa ito sa sakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Ngunit hindi natutulog ang Diyos dahil kinabukasan agad matapos ang ginawang pagbabasto sa atin, niyanig ng lindol ang bansang China. Tunay ngang karma ang hatid, ilang beses pang higit ang lala kung gagawa ng kasamaan kanino man. Sa kasalukuyan, lalagpas na sa 50 mga lindol ang yumanig sa China ngayon palang kasalukuyang taong 2023. Ayon sa Local Earthquake Network Center ng China, umabot sa 5.5 earthquake magnitude ang nangyaring paglindol noong August 6. Ang nasabing lindol ay may lalim na aabot sa 10 kilometro mula sa epicenter nito. Dahil dito ay masasabi nating hindi basta-basta ang ganti ng kalikasan kung gagawa man ng masama. Pinapakita sa mga videong ito ang pagkumpirma ng iba't ibang organisasyon ng 5.5 magnitude ng nasabing lindol. Makikita din sa mga susunod na video ang epekto ng lindol sa mga kabahayan ng mamamayan at ang paglabas ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Habang ginagawa ng mga rescue teams ang kanilang tungkulin ay nakapag-record ng halos 50 aftershocks ang mga otoridad. Ang mga aftershocks ay may mga mahinang pagyanig ng lupa matapos ang pagkakaroon ng lindol. Bilang tugon, ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nakatutok para sa mga pagmonitor ng mga kaganapan maging ang iba't ibang levels ng earthquake shock. Nag-deploy din ng iba't ibang teams para isaayos ng pansamantala ang sistema ng mga daan. Ang epekto ng lindol ay labis rin na nakapaminsala sa transportasyon kasama ang kagawaran ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Bilang safety measures ay tinigil ng gobyerno ang sistema ng tren at nagsagawa ng ilang inspeksyon sa mga pasilidad. Dahil dito, apektado ang mga manlalakbay dahil sa pagkaantala ng operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Ito ang sinasabing epekto sa mga mamamayan na wala namang kinalaman sa mga ginagawang pang-api ng China. Mabuti na lang at walang nasawi at labis na naapektuhan ng nasabing lindol dahil kung hindi ay maaapektuhan na rin pati ang mga inosenteng mamamayan dahil buhay nila ang ginagawang kabayaran. Kahit pa magkakaiba ang mga geological landscapes ay hindi nakaligtas ang ilan sa mga lugar sa epekto ng lindol. Kung magsusunod-sunod ang mga malalalang mga lindol na ito, ay tiyak na apektado ang kabuuang kaayusan sa China. Halimbawa, apektado ang mga tofu dreg projects o ang mga gusali sa China na substandard o hindi magandang pagkakayari. Ito ay bunsod ng pagtitipid ng pamahalaan ng China sa pagsunod sa tamang progreso dahil maraming shortcuts sa paggawa ng mga gusali. Kumbaga, hindi maganda ang pundasyon sa mga nasabing gusali dahil ang mga semento at ibang materyales ay hindi nagamit ng tama. Noong 2008, lantad ang naging epekto ng lindol sa Sichuan Province, lalo na patungkol sa mga tofu dreg projects na ang siyang naapektuhan sa nasabing lindol. Hindi lamang ito ang sinapit ng China na karma, iba't iba pang mga dilubyo ang sunod-sunod na sinasapit nito. Ngunit mapapaisip ka rin kung sapat nga ba ang mga adaptive measures na ito. Ang sagot, hindi, dahil intensyonal ang ginagawa ng China para sa ikauunlad nito at ang mga ginagawa nitong mga measures umano para maiwasan ang pinsala sa mamamayan ay hindi rin naman seryoso kung tutusin. Maging ang pollution ay lumalala upang ipakita sa China na sobra na.
Bagamat malubha ang isyu ng polusyon sa China, mas pinataas pa ng Beijing ang produksyon ng energy mula sa coal noong 2021 dahil alam ng China na ang coal lamang ang maaasahan nito upang mapanatili ang pagiging energy powerhouse. Sadyang hindi mawawala ang pagkahumaling nito sa pag-produce ng mas maraming energy gamit ang coal. Ang operasyon ng samot-saring factories at industriya ang siyang dahilan sa pagyaman ng China. Karma na nga ba ito? Tingnan nga natin. Pumalo sa pinakamataas na level ng coal production noong taong Disyembre 2021 na mas lalong nagpapataas ng carbon emissions buwan-buwan kahit ito ay kanilang iwasan. Kahit ano pang sabihin ng China ukol dito ay nangangahulugan pa rin ito na tataas ang carbon emissions kada 8 taon. Kaya sino nga ba ang makapagsasabi na totoo ang sinasabi ng China na kaugnay sa lumalalang problema nito ngayong patuloy silang gumagawa ng iba't ibang aksyon patungkol sa pagpaparami ng pabrika ng coal. Bagamat maraming mga pangako ang China patungkol sa kagustuhan nitong maisaayos ang kondisyon ng kalidad ng hangin nito, makikita ba natin ang ilang hakbangin ng China kaugnay sa pagtupad ng pangako nito? Bukod pa sa isyu ng baha at pag-anod ng tubig sa kagubatan, binabaha din ang ilang pang mga lungsod ng China. Pinakamalala na ay ang mga baha at dilubyong sinapit ng China lalo na ngayong taong 2023. Masasabi nating hindi ordinaryong baha ang kanilang nararanasan. Ang mga malalakas na pag-anod sa ilang kabahayan lalo na sa Beijing kung saan namamahagi ang pinuno nito ay isang malalang senyales na isang karma ang nararanasan ng China. Matatandaan ang bagyong Doksuri ay labis na nanantala sa iba't ibang syudad at lalawigan sa China. Nagmistulang ilog na ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng China dahil sa mapaminsalang flash floods. Ang mga ito ay nakapagdulot ng labis na damage sa mga ari-arian ng mga mamamayan tulad ng kabahayan, sasakyan at iba pang mga kagamitan. Nakakilabot nga naman ang dinanas na baha ng mga mamamayan lalo na ang pagkasawi ng iilan. Ang mga videong iyong napanood ay pinapakita ang mga footages ng mga Chino lalo na noong nakaraang July 31 kung saan nilamon ng rumaragasang baha ang mga kalsada at kabahayan sa China. Makikita din sa video ang isang kawawang binata na sumabit ang katawan sa rehas sa kalsada kung kaya ito ay nasawi sa baha. Nakapagtataka din na hindi man lang nagpakalat ng announcement ang pamahalaan ng China bago pa man makaapekto ang bagyo at baha sa mga mamamayan. Tunay ngang napakawalang kwenta ng kanilang mga pinuno na hindi naisip ang kapakanan ng mga kawawang mamamayan. Sinisipa ng ilan na ang mga dilubyong ito ay gawa lamang ng tao. Makikita din sa video footage na ito ang isang package delivery station na may mga natrap na mga empleyado dahil hindi rin naabisuan ng maayos. Hindi sila na-rescue ng agaran dahil nahirapan ang mga emergency responders dahil sa mga harang at balakid sa daan. Makikita sa videong ito ang ilan pang mga bahagi ng China na apektado ng pagragasa ng baha noong July 31, kabilang ang Mintogo District sa Beijing sa labis na naapektuhan ng walang kumpay na flash flood noong July 31. Malaking bilang ng mga sasakyan ang makikitang labis na naapektuhan ng pagragasa ng baha na mistulay dagat sa kalsada. Bagamat ibinibina ng Beijing ang integridad ng mga proyektong pang-infrastruktura nila, isang malakas na baha lamang ang magpapakita ng tunay na katatagan ng mga proyektong ito. Base sa datos, nasa 400 hanggang 800 mm, ngunit ang ibinuhos ng ulan para lamang sa bagyong nabanggit ay nasa humigit kumulang 1,000 mm na. Ito ay sobra pa sa inaasahang ulan sa ilang bahagi ng China. Dapat ding isipin ng pamahalaan kung saan nga ba makakakuha ng sapat na daloy ng tubig sa itaas ng bundok kung tagtuyot at kung ano ang mangyayari sa mga itinanim dito kung rumaragasa ang ulan. Sa lungsod ng Lengkan sa probinsya ng Yunnan, ang bagyo noong Hunyo ay sinira hindi lang ang kabahayan kundi pati na rin ang mga taniman. Kaalam, para matanggap mo ang 30,000 free books na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito. Makikita naman na maraming mga lokal na pamahalaan ang hindi nagatubiling ayusin ang pagkasirang ito na ginawa ng pamahalaan. Makikita sa mga videong ito na ibinabahagi ng netizens ang walang habas na pagsira sa mga bagong tanim na puno ng ubas at paggamit ng traktor at bulldozer para patagin ang lupa. Pinapakita din sa video ang pagtangka sa mga puno at pagbebenta ng mga punong ito kinalaunan. Kamakailan din sa gitna ng tag-ulan sa China noong Abril
ay bumuhos dito ang sandstorm mula sa Mongolia na nakaapekto sa mga tao. Dahil dito ay mapagninilay-nilayan natin na ang mga hindi ordinaryong kaganapan na ito ay signos na mula sa kalikasan na itigil na ng China ang mga ginagawa nitong paglapastangan sa kalikasan. Dapat sigurong isipin din natin na ang mga ito ay panakipbutas lang at dapat talagang maisip ng mga namamahala ay lutasin ang punot dulo ng karmang ito, ang kagahaman sa salapi at pag-unlad. Dahil sa samot-saring mga problemang kinakaharap ng mga mamamayan sa China, bunsod ng polusyon sa hangin, nagreklamo na ang mga mamamayan at hinimok ang kanilang pamahalaan na mas gawin pang makakaya nito upang pigilan ang paglala ng polusyon sa hangin. Nagprotesta ang mga mamamayan dahil hindi na nila makakaya ang labis na epekto ng polusyon sa mga mamamayan. Tama bang mamamayan ang magdusa at matamaan ng karma? Ngayon, makikita natin ang epekto ng karma sa China, baha, lindol at iba pa. Ano pa kaya ang sasapitin ng China? Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga ginagawa ng China? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has beginning, but no end.